Isang Pinay OFW ang nakaligtas sa death row sa bansang Saudi Arabia. Bago yan ay ako muna, siklo marupok ng masa ang inyong kahugot. Isa sa apat na OFW ang acquitted sa Bicay. Ito ang inilabas na pahayag ng MWO Jeddah noong nakaraang araw. Matapos ang 2 taon na pagkakakulong ay nakaligtas ang nasabing Pinay OFW sa Bitay. Bakit nga ba ito nakulong at naisalang sa death row? Ang naturang Pinay ay nakapatay ng isang Saudi national. Ang Pinay ay tinangkang gahasain ng Habibi na ito at noong mga panahong iyon ay nagkataong nag-iisa sa kanilang nirerentahan nang nagkataong wala ang 3 kasama nito nang bigla lamang siyang pasukin ng manyakol na Habibing ito. Nagsabi pa umano ang Pinay na huwag niyang gagawin ang binabalak niya kundi mapapatay siya nito. Dahil nga hindi napigil ng manyakol ang kanyang kamanyakan, ay walang ibang nagawa ang Pinay kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Lumabas ang pagka-Gabriela silang nito at sinaksak ang manyakol at dahilan na kamatay nito. At napag-alamang ang Arabo ay lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang epekto ng droga ang dahilan kung bakit hindi na nga napigil ang kanyang kamanyakan. Ito ang mga dahilan kung bakit malakas ang depensa ng Pinay kung bakit siya ay hindi pa convicted. Kung kaya't naipaglaban pa siya ng ating gobyerno at naisalba ang kanyang buhay at huwag mahatulan ng bitay. Isa ito sa kasong nakinabang sa bagong pondong inilaan ng gobyerno ng Pilipinas sa isang law firm sa abroad na nagkakahalagang 30 milyon pesos. Ang naturang law firm ay binayaran ng DMW at OWA upang humawak sa mga kaso ng OFW na naroroon at nakararanas ng mga pang-aabuso. Hindi pa siya convicted kung kaya siya ay naisalba pa. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng hindi ba convicted? Kapag sinabing hindi ka pa convicted ay ibig lamang sabihin nito ay hindi ka pa nahatulan ng guilty o hindi ka pa napapatunayan na nagkasala. At ang 3 kasama pa nga nito ang kasalukuyang ipinaglalaban ng ating gobyerno. Ang 4 ay hindi pa convicted at ang isa ay malaya na at may 3 pang hindi convicted. Subalit, may 2 OFW na may ibang kaso naman ang convicted na sa death row. Abangan ninyo iyan sa susunod ko pang mga videos. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, ay click the subscribe button and don't forget to like and comment. Malaking bagay ito para sa tulad kong content creator. Sa kasong ito ay mapapahugot ka na lang talaga ng trust the process. Ang mga kasong ito ay iilan lamang sa mga hawak ng law firm ngayon na dapat nilang ipagtanggol. Ang aking sinasabing kaso ay sa bansang Jeddah pa lamang at wala pa dito ang Alcobar at ang iba pa mga cities sa Saudi Arabia. At wala pa dito ang Damam. Marami pong kasong kinahaharap ang ating mga OFW sa kasalukuyan na hindi po naipapahayag sa mga telebisyon, kundi dito lamang po sa mga marites na katulad namin, mga marites na walang halong chemical, kundi real talk lamang. Okay. So, abangan po natin ang mga susunod pang mga anunsyo ng MWO sa Jeddah kung ano na ang susunod pang mga kaso ng ihahayag nila kung ano ang magiging magandang balita. At lagi po ninyong subaybayan ang mga susunod pang mga kaso at videos ng 2 OFW na convicted na at kung ano ang kaso nila, bakit sila na-convict sa susunod nating videos. Pero bago yan, maraming salamat po sa pag-follow nyo, pag-subscribe at higit sa lahat sa panunood nyo. Malaking bagay po ito para sa akin as nagsisimula pa lamang na content creator.
Bilang dagdag kaalaman na rin na si Senador Raffy Tulfo ay malaking bahagi din ang inaambag niya sa budget ng DMW para sa Action Fund na sinasabi nila. Kung kaya't malakas ang loob ngayon ng ating mga nasa kinauukulan sa gobyerno na pondohan at gamitin ang pondo sa JEDA ang mga natitira pang mga budget at gusto nila talagang maipaglaban ang mga karapatan ng mga Pilipinong OFW na talagang natitingga na ang mga kaso nila katulad ng kay Jenny Alvarado at ang iba pang kasong nasasangkutan ngayon ng mga OFW maging ang pagkamatay ng isa nating Pinay OFW na inilibing sa My Garden dahil ang balita po dito ay hindi pa po klaro kung bakit siya naroon inilibing sa bakuran na yun dahil pinaghihinalaan po na siya ay maaring hindi niya employer yung may-ari ng bakuran, maaring kasintahan niya o jowa niya ang naturang pumatay sa kanya. Dahil nga po ang pumatay sa kanya, ayon sa aking marites at legit naman, ay dati na po itong may karelasyon na Pinay at naging history din po niya ang patayin ang karelasyon niyang Pinay. Kumbaga, kung inyong iisipin ay baka ganun lang din po ang inulit niya sa Pinay OFW na ito at wala pa nga pong klaro kaya magiging isang malalim na investigasyon pa ang magaganap at magiging isang misteryo pa rin ang kanyang pagkamatay. Baka isipin nyo, ang nagsumbong po ay ang kapatid ng suspect. Dahil po ang kapatid ng suspect ay may karelasyon din na Pilipina, asawa siya ng Pilipina kung kaya't nakonsensya sila kaya ipinagbigay alam nila sa pulis. Magkagayon pa man ay nakasuhan pa rin sila dahil sila po ay naging kasabwat dahil sa paglilihim ng mga pangyayari. O, kaya po kayo ay wag na wag po kayong maglilihim na mga krimen na inyong nasasaksihan dahil magiging accessories po kayo talaga yan kung hindi nyo alam. Kahit po inosente kayo, oras po na alam nyo at hindi nyo agad sinabi sa pulis, ay magiging accessories kayo yan. Bakit kasi inilihim pa? O, di ba? Ilang buwan pa bago inilantad na nandun siya inilibing kung tutuusin. Dapat nung unang araw pa lang para kahit pa paano ay nakapag-imbestiga agad at napalalim ang investigasyon para kahit pa paano siguro naman ay lumabas ang mga saksi dahil nga ngayon syempre matagal-tagal na siyang nailibing doon medyo ano na magiging scripted na ngayon yung mga sasabihin ng bawat tao, di ba? Dahil ilang buwan na silang nakakapag-isip ng mga idadahilan nila. At dahil dyan, ay, naku po, ipanalangin natin na magtagumpay ang ating mga kawani ng MWO sa Jeddah para ipagtanggol ang ating mga OFW at sa mga OFW po natin na pupunta po at makikipagsapalaran sa ibang bansa ay alamin nyo po ang mga batas na dapat nyo pong gawin kapag kayo ay nasasangkot sa mga ganyang klase ng employer. Katulad po ng huli kong ibinalita, hindi po ba yung kay Ma'am Ninette, siya po ay pinagsasabi ng kanyang employer na siya ay takas. Kung tutuusin, hindi po klaro kung takas talaga siya dahil katunayan ni-report ng kanyang mga kamag-anak, 'di ba, na siya ay pinagmamalupitan at may mga hinala ang kamag-anak baka mamaya itinatago lang din siya sa loob ng bahay nila. Karaniwan ho talaga yan sa Saudi Arabia, papalabasin ng employer nyo. Real talk na tayo, hindi tayo namimintang. Marami po talagang cases na pinapalabas na tumakas kayo kung sakali, yun lang ang magiging dahilan nila upang patayin man nila kayo o maltratuhin man kayo sa loob nila ay wala nang maghahanap sa inyo hanggang wala na lang talagang hustisya makakamit kapag hindi nagtrabaho ng maigi ang ating gobyerno para maisalba ang mga bawat buhay na nalalagay sa mga ganyang alanganin. O, di ba? Minsan mas mabilis pa nga action kung inilalapit talaga sa rapid Tulfo in action, di ba? Sa AXIS. So, yun. Ganun ang ginawa ng kamag-anak ni Ma'am Nenet
dun sa huling videos natin nakakalungkot. Nag-aabang pa rin kami ng mga bagong balita tungkol sa proseso na ginagawa para maisalba sa Ma'am Ninette dahil pinalabas nga ng employer niya na siya ay takas. Wala naman pong ebidensya ang agency na siya talaga ay tumakas. Hindi man lang sila nag-imbestiga guys kung nasa loob pa ba o wala na, 'di ba? Dapat ganun man lang eh. Sana nagpunta man lang sila kahit search warrant lang, sana gusto lang namin masiguro na wala talaga siya diyan sa loob. Yung kumbaga magkaroon sana yung power yung agency na magsama ng pulis, 'di ba? O kahit yung OWA na lang na magsama dun ng pulis, halugugin yung ano, yung bahay nila, 'di ba? Hangga't maaari, hangga't maaga kasi